Bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Yun po yung allege nila sa amin, sir, na nagpunta kami sa bahay. Pero Ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Ay, hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Galit na galit talaga ko sa pulis na maging agriculturist pa. Kung minsan magnakaw pa. 220 to. Basta nako-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. Okay. General Rensha. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Good high noon, everyone. Ang tanong ko ay address ko kay Herelia, yung team leader. Okay, Herelia. Master Sergeant, Police Master Sergeant Herelia. Ang purpose ninyo pag punta doon is bypass operations, kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Your Honor. Tapos, bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang bypass operation, sir. O bypass operations nga, ang operations niyo against the suspect. The bypass operation, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental to lawful arrest. Kasi, nandyan si Juan sa labas. So bypass operations. Pero bakit nandoon na kayo, nakapasok kayo sa bahay ni Mr. Kilaw yun? Kilaw? Mr. Kilaw? Yun po yung allege nila sa amin, sir, na nagpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Hindi, nakita naman natin sa base sa kamera, nakikita natin, alauna 42 ng hapon, nakikita natin, sequence itong pangyayari. Mayroon 1:36 p.m., 1:43 p.m., 1:46 p.m., 1:59 p.m. up to 2:02 o'clock in the afternoon. Herelia, ako, 30 years and 5 months in the service sa serbisyo. Gusto ko lang kayo, ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Ay, hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Yun lang. Hindi yan naghihiram ako ng salita sa salida. Pero galit na galit talaga ko sa pulis na maging agriculturist pa. Kung minsan magnakaw pa. Mahirap yun. Totoo yung sinabi ni Chairman. Doble na nga yung sahod ninyo. Doble na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Ako, when I was in the service, I have the principle na it's better to scot-free the guilty than to hang innocent party. Kung nakikita ko dito yung mapunta pa sana ng Canada. Pero paano yan magapunta ngayon, no? Nakasuot na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Ako, dumaan din ako pagkakulong. Pinatungan pa yung ulo ko nung pag nagtago ako. Hindi ako marunong sinungaling. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga Ako never in my duty here in the Congress, sinusuportahan ko talaga yung mga batas na para sa PNP dahil galing ako dyan sa PNP. I belong to class 87 of the PNPA. Ay, hindi naman ganun. Grabe, masasaktan na ako kung ganun ang maririnig natin sa pulis. Sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan kung ganun ang klaseng pulis ang manuhay natin? Kung nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay tapos hindi ka armed ng search warrant, that is a violation of domicile? Is that correct? Yes, Your Honor. Alam mo ba ang penalty doon? Tinitik sa akin ni Sir Akop kasi nag-ano kami kanina. Violation of domicile. The penalty of prison correctional in its maximum
in its minimum and maximum period for a public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kaninang mga oras. Hawak na ninyo ang suspect. Sa report, 7-18, doon pa lang ninyo nahuli yung suspect natin. Which is which? Dito, kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. No? Ako, dumaan ako ng pulis. Dumaan din ako pagkakulong. For 1 year, 18 months, 3 weeks, 47 minutes, and 36 seconds of the crime which I did not commit. Dahil pinagbintangan din ako. Pero hinarap ko ang lahat. Sa awa ng Diyos, maski ang kaso ko dito dininig sa Quezon City, wala akong kapit, wala akong kakilala, dismiss yung kaso dahil hindi ko ginawa. Nagsasalita lang ako ng totoo. Sana ganun. Ganun ang iano ninyo. Ang hindi ko na lang naranasan, yung mapasok sa Ward 24, yung hospital ng mga ulol. Pero malapit na siguro. O palagi na lang ang ganito bang maririnig natin sa mga kapulisan natin. Huwag naman ganun. Saka mga commander, si General Gasis, General Villaflor, lalo na si General Villaflor, kilalang kilala ko ito dahil nagkasama ko ito noon sa Region 10, Province of Lanao del Norte. Huwag naman ganun. Sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Imagine, naka-short, pero I consider it. Naka-short, naka-t-shirt, walang marka dahil magkandak nga ng buy-bust operation. Pero ang hindi ko matanggap, bakit nakapasok doon sa bahay ng suspect pagkatapos marami pang dinala? Hindi na po yung tama. Ang laki-laki na ng sahod. Mayroong mga general dyan. Ang laki-laki na 100 plus na ang take-home pay. Bakit pa ma-involve pa sa truga? Tapos grabe. Kami ni Sirakop noon, magkano lang ang sahod namin is 1,900 pag graduate ng academy. Si Sir siguro, 600 lang. Dahil he belongs to class 70. Oh. Ngayon, libo-libo na, limpak-limpak na. Okay. Thank you. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Reancia. Well, ang problem, hindi lang naman po yung CCTV eh. As a matter of fact, pag tinignan mo po yung mga, ngayon ko lang nababasa finally, yung mga pinadala sa akin kahapon na yung mga texts, katulad nung si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa. Pumasok po sa bahay. 2:20 p.m. to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So, nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo, triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas. Todas na kayo dito, mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Di ba? Pero yung suspect, victim, na ipakulong mo nang walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may texts. Paano yung walang ganito? General Acop, Congressman Brian Yamzuan, you are acknowledged. Go ahead.